siksik itong araw na to kasi marami ang nangyari mula dito sa Senado, sa House, and even yung mga civil society groups nga na merong lahat sinasabi o bukala tungkol dito sa impeachment trial laban kay VP Sara. Kanina umaga patuloy pa rin na pinabubulaanan ni Senate President Chis Escudero na tila meron daw interes siyang pinoprotektahan dahil dito sa pagpapaliba ng impeachment proceedings. At nagkaroon pa nga siya ng kaunting panama kasi ang nasabi niya, yung mga kongresista raw na nakita din natin hanggang ngayong araw ay bukal nga dito sa delays ay tila nagiging nasasanay raw sila na diktahan ng Senado kaugnay raw sa kagustuhan nilang mangyari sa impeachment trial. At nasabi pa nga ni SP Escudero na nagiging sunod-sunuran daw ang mga ito kay House Speaker Martin Romualdez. Pero ultimo raw yung House, inabot daw ng 2 months bago nila aksyonan itong impeachment complaint. Pero kung babalikan kasi natin yung February, ang pinaka nasabi dito ni House Secretary Reginald Velasco, 2 months after matanggap nung December yung unang impeachment complaint, is dahil naghihintay raw sila yung possibility ng paglabas ng pang-apat na impeachment complaint. At though hindi siya nag-drop ng names during that time, may mga lawmakers pa raw na nangangailangan pa ng oras to consider if they're going to endorse yung impeachment complaint na yun or hindi. Pero nung natanong din kanina kung meron na nga ba itong umuusbong o lumulutang na resolution na hinahanap na i-dismiss de facto itong impeachment trial kay VP Sara, siya, pati itong si Senate Secretary Renato Bantog Jr., kinonfirm nila wala pa raw na-i-index, kaya wala pa raw silang aaksyonan sa Senado unless daw magkakaroon. Pero kanina kasi ngayong araw na ito, bukod dyan, nakita natin may isang abogado na nag-share online na nung binackground check niya raw itong file na nagsisirculate, nung tinignan niya yung Word file, tinignan niya yung pinakanilalaman nito, may lumabas na pangalan. That's Joanne Narvaez. At ito raw yung huling tao na nag-edit at nag-save nung version na nagsisirculate ngayon na resolution. So nung tinignan ngayon sa isang plataforma para makita yung credential ng taong ito, siya raw ay naging lawyer at legislative staff ni Senator J.B. Ejercito noong 2015 and ngayon 2025 siya raw ay staff ni Senator Bato de la Rosa. Nagkataon kasi nung mga lumipas na araw, nung natanong kanina, nang natanong si Senator Bongo kung saan nga ba kaya nanggaling, kung galing ba sa Duterte Block itong resolution, ma'am siya at wala siyang sinasabi. Ang sabi niya, hindi raw ito galing doon sa kanila. So it still begs the question kung kanino nga ba galing ito. Pero nakakuha na tayo ng pagkakataon na matanong mismo si Senadora de la Rosa, kinonfirm niya sa opisina niya nga raw nang galing ito. Nung tinanong natin, siya raw ba mismo ang nagsimula, siya talagang initiate o nagsulat. Ang sabi niya, itong resolution daw na drafted ay may laman nga ng kanyang damdamin, pero meron daw siya mga kinausap. May mga kinonsulta raw siya. And tulad ng confirmation ni Senadora Amy Marcos na meron na nga nag-e-exist na draft resolution na marami, ang sanabi nga ni Senator De La Rosa, that one of the 3 existing draft resolutions daw ito. So it's either i-file daw ito today, tomorrow, this week, or by next week, the earliest day possible. Kasi meron pa raw nagbabasa nito at meron pa raw gustong mag-input sa sinasabing draft resolution. Nung tinanong naman natin, kumusta po ba, kumukolekta po ba kayo, tingin nyo ng boto, ng suporta sa mga ito? Ang nasabi niya, kung meron daw may interest na mabasa ito o magdagdag ng kanilang input, bibigyan daw nila ng kopya. Pagka hindi, hindi raw. Basta raw siya, mananatili raw siyang firm dito nga sa move na ito na ma-dismiss yung impeachment trial laban kay VP Sara. Okay. Thank you, Marymon. Salamat. Thank you. Alam mo, so eto na nga, nakita ko na yung ibang parts ng resolution. Ano Yun ba? nga pala. Lahat ng mga sinabi sa atin. Yung mismo sinabi nga rin ni na Senator Tolentino kahapon, kagaya nung own rules ng Senado prohibits the crossover of the impeachment proceedings to the next Congress. So yun din pala yun. Ipinupunto na, bawal tong mag-crossover. Meron mga nagsasabi na, it's a different case na pag-usapan yung crossover. Yung crossover is a legitimate issue. Yes. From the 19th to the 20th. Legitimate issue naman po talaga yan dahil medyo unprecedented. Yeah. Parang anong pagbabasehan natin? Hindi pa nangyari wala dati. Pa nangyayari. Although parang, labanan na yan ng mga legal luminaries if ever. Pero ang hindi po maikakaila dito ay kahit kukonti ang oras, kahit na magsisihan kung sino yung na-delay, kung bakit nung Pebrero lang binigay or whatever. The fact is, na ipasa na sa Senado. So, dapat ang Senado ay umupo bilang impeachment court. Yun. So, kung kahit ano mangyari, upo sila
kung talagang hanggang June 13 or June 12 na lang sila, 11 na lang sila, hanggang doon na lang talaga. Pero, kung base sa konstitusyon, kailangan pa rin gawin. Kailangan pa rin lang gawin. Yun nga yung ini-emphasize nila, di ba? That it's not an option, it's the mandate of the Senate na tumayo o umupo bilang impeachment court. Kumbaga, tama si Senator Coco na kine-question niya na kung bakit yung timetable ni Senator Chis Escudero or ni SP Chis Escudero yung July na iba na yung mga taong nakaupo. Parang dapat daw walang karapatan na isipin yon or gawa ng schedule na gano'n ng 19th Congress yung 20th. Meaning, bakit mo pa pinakikialaman kung pupunta doon o tatawid o hindi? Ang pakialaman mo ay magko-convene na tayo dahil nakamandato sa atin na mag-convene tayo. Dahil forthwith nga di ba? So, kung sakaling ipapasa natin or hindi, ay hindi yun problema ng susunod at hindi rin natin problema kung tatanggapin nila o hindi. Basta tayo, pinasa sa atin dahil tayo nakaupo, kailangan natin talakayin. Pero it doesn't mean trial agad. Diba? Dahil marami pa namang proseso. Hindi pa nga nila nalalatag yung guidelines ng impeachment. Correct. Paano pa sila magsisimula ng trial? Actually, sinasabi ni Mase nung yesterday ba yun or the other day na kailangan lang ng political will. Kung meron talaga niyan, kunwari bukas ay mag-convene sila as impeachment court o may 10 days para sumagot si VP Sara. Diba? Bukas is 5. 10 days, 15. Wala na daw silang gagawin from June 16 to 30. Kundi araw-arawin nila. Hindi, ang nakakatawa nga, di ba, yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel na kahapon wala pala silang schedule. Pero hindi na ilagay dun sa agenda yung pagtalakay tungkol dun sa impeachment. So, kapag ganito kasi yung flow ng discussion natin na okay, sinasabi nung iba na meron naman palang bakanting schedule, bakit hindi na isingit? Ang hirap tuloy tanggalin sa isipan ng mga tao, including me, na ano ba yung nangyayari behind the scene? Ano ba yung iniiwasan nyo? Kasi malinaw naman dato to ng mga mambabatas. Ano ba to? Anong nangyari? Preparation ba to for 2028? May iniiwasan ba kayo na baka masaktan na damdamin at hindi maging maganda ang takbo ng karera ninyo sa susunod na eleksyon? Ganun ba? Kasi alam din naman natin na ang kampanya at pagpapabango ng pangalan para sa mga botante hindi naman nangyayari sa election period lang. Kahit na sinong analyst o eksperto yung tanungin natin, 2 years, 3 years prior to the election, may preparations na. Ako naman po yung nagtatanong lang. Tanong din naman ni Franz Castro, di ba? Sinong pinoproteksyonan ninyo? Tanong ba yun sa inyo? Ako sasagutin ko na yan. Siyempre, maraming takot. Siyempre naman, tayo nga lang kung pagbantaan ng mga troll, di ba? Sila pa kaya, karir na nila yung nakasalalay dyan. Political survival, So, parang gets naman na may mga, kung bakit may mga tahimik. Kaya lang ganun talaga nung in-aspire nyo yung posisyon na yan, na gusto nyo maging senador o kaya mambabata sa mababang kapulungan, parte ng trabaho po ninyo yung impeachment